Ang kauna-unahang paglilitis sa mundo na ang depensa ay ang pag-anib ng demonyo. Ano ang naging hatol sa kasong ito? Tunghayan natin mga katinagalog ko. Nang mga unang buwan ng taong 1981, ang noon ay ang 19 na taong gulang na si Arnie Cheyenne Hansen at ang kanyang nobya na si Debbie Glatzel na noon ay 26 na taong gulang na ay nagtatrabaho at sa mismong may-ari ng apartment na kanilang tinitirahan. Ito naman ay si Alan Bono na noon ay 20 taong gulang na. Naging maayos naman ang kanilang samahan ng ika-6 ng Pebrero ng taong 1981 habang nakatambay ang magkasintahan kasama ang tatlo pa nila na mga pinsan. Kasama rin nila si Alan na pagpasyahan nitong si Alan Bono na sila ay dapat na mag-inuman. Ngunit dahil nga minor de edad ang mga pinsan nitong si Arnie, 9 na taong gulang ang isa habang 15 taong gulang naman ang isa pa. Ayon sa kanya na gumagabi na, dapat sila ay umuwi na. Ngunit ang desisyong ito ay mariing kinwestiyon mismo ng may-ari ng bahay na si Alan Bono. Sa pagtatalo ng dalawa, bumunot ang matalas na sandata itong si Arnie na siya namang ginamit niya sa may-ari ng bahay na si Alan. Sa pagtatalong 5 beses nitong inundayan ng matalas na sandata na 5 pulgada ang haba. Walang kaduda-duda na kinuha nitong si Arnie ang buhay ni Alan Bono. Ngunit hindi basta-basta ang magiging depensa nito sa kaso. Ayon sa tagapagtanggol ng nasasakdal na kaya nagawang kunin ni Arnie ang buhay nitong si Alan ay dahil ito ay maigi daw na naudyukan ng isang dyablo. Sa balitang ito, mas lalo pang naging sentro ng atensyon ang sinasabing kakaiba na kaso. Ayon kay Martin Menela na kung may Diyos, malamang natotoo din na mayroong demonyo at ang demonyong ito ang sumanib sa kanyang kliyente na si Arnie kaya niya nagawa ang karumal-dumal na krimen. Nang magsimula na ang paglilitis kasama sa mga naimbitahan bilang mga testigo sa kanilang kaso ay ang mag-asawang kilalang espiritista na si Ed at Lauren Warren. Ayon sa dokumento na nang arestuhin itong si Arnie sa salang pamamaslang, agad na tumawag ang mag-asawang Warren sa presinto at agad nilang sinabi na hindi si Arnie ang may gawa ng krimen. Tahasang sinabi nila na kinakasihan ito ng dyablo kaya niya nagawa ang mga bagay na ito. Ngunit nang tanungin itong si Arnie, hindi naman ito direktang sinabi na nasaniban siya. Sa halip ang tanging sinambit lamang niya ay hindi niya matandaan ang mga nangyari at nagulat na lamang siya na nang magbalik ang ulirat niya ay nakabulagta na sa harap niya ang may-ari ng bahay na siya naman din daw na kaibigan niya. Dagdag ng attorney ni Arnie na ayon sa mga Warren na sa oras na ang isang tao ay kasihan ng isang demonyo, wala silang kontrol sa kanilang mga katawan at maging sa kanilang mga ginagawa habang sila ay kinakasihan. Sa husgado ay nilabas ang sinasabing ugat ng kwento. Ilang buwan bago maganap ang krimen, ang magnobyo na si Arnie at Debbie kasama ang kapatid nitong 11 taong gulang na si David ay kalilipat lamang din sa isang bagong apartment. Doon habang inilalagay nila ang kanilang mga kagamitan at abala sa paglilipat sa bagong bahay, napansin ng batang si David ang isang lumang higaan na gawa sa tubig o sa Tinagalog ay ang tinatawag na waterbed. Ito ay iniwan pala doon ng dating doon ay nangungupahan. Sa paghiga ni David sa higaan, inatake daw ito ng tinatawag niya na matandang lalaki. Simula noon, palagian na siyang ginagambala nito. Saan man daw siya ay magpunta, palagi ang nakikita niya siya. Araw at gabi paulit-ulit na ito ay pinahihirapan ang batang si David. Ayon sa mga saksi na si David ay nagsimulang magsalita ng hindi maganda. Nagiging mapanakit din ito at bayolente. Nakapagsasalita rin ito bigla ng iba't iba na mga lengguwahe. Sa takot ng ina ni David na si Judy ay tinawag nito ang mga Warren dahil sa tingin nito ang anak niyang si David ay kumpirmado na kinakasihan ng dyablo. Sa pagdating na mag-asawang Warren, doon nila napag-alaman na hindi lamang pala isang dosena ang sinasabing dyablo na kumasi kay David kung hindi isang laksa. Sa bilang na 43 demonyo iniutos ng mag-asawang
asawang Warren na sabihin nito lahat sa kanila isa-isa ang pangalan nila. Matapos na mabanggit ang lahat ng mga pangalan, doon nila ginawa ang ritual na tinatawag na ang lesser exorcism. At ito ay upang mapawala na rin si David mula sa pulutong na demonyo na sa kanya ay gumagambala. Ngunit sa awa daw nitong si Arnie, habang nakikita ang hirap ni David, ay sumigaw ito sa isa sa mga diablo na ang pangalan ay ang beast o ang halimaw na sa kanya na lamang kumasi at iwanan nito na tuluyan si David. Ayon sa mag-asawang Warren na siya namang ginawa ng diablo. Matapos ang ritual, nagsimula na itong si Arnie na umasal ng kakaiba. Paminsan mula sa kawalan, bigla na lamang itong umuungol at umaangil. Ngunit nang ito ay tanungin, hindi nito matandaan na ito ay ginawa niya o ano ang nangyari sa kanya. Wala ring formal na eksorsismo ang ginawa kay David at maging kay Arnie dahil ayon sa bishop ng simbahan ay hindi pumayag ang pamilya nito na magsagawa muna ng isang psychiatric na pagsusuri upang mawaksi nila ang kalagayang pangmental. Baka naman doon nagmumula ang problema. Ang depensa naman ng ina ni David ay ayaw niya lamang na pumayag dahil ayaw niya na mapag-eksperimentohan ang anak niya. Gayong alam naman niya sa sarili niya na walang problema sa kaisipan ang anak niya. Ngunit sa pag-iimbestiga, lumabas na itong si Arnie ay may lihim na ugali naman daw talaga. Ayon sa mga nakakikilala sa magnobyo, masyadong protektado itong si Arnie kay Debbie. Lumabas pa nga ang salita na ito ay mapang manipula. Nang magsimula ang paglilitis, hinawakan ito ng hukom na si Robert J. Callahan. Kasama pa ang 100 na jury. Ngunit sa kanilang sanaysay na napakinggan at mga saksi na iprenisinta, hindi nila pinaliwalaan na itong si Arnie ay nasasaniban at gawa-gawa lamang nito ang sinasabi niya. Kaya naman ito ay ang siya mismong nagdesisyon sa krimeng kanyang kinasasangkutan. Nang ika-24 ng Nobyembre ng taong 1981, itong si Arnie ay binasahan ng hatol. Ayon sa mga jury na sa kanilang paniniwala na ninais talaga nitong saktan si Alan. Ngunit hindi buo ang intensyon nito na kunin ang buhay niya. Kaya naman manslaughter at hindi murder ang hatol para sa kanya. Makukulong ito sa sintensya na 10 hanggang 20 taon. Ngunit makalipas lamang ang hindi hihigit sa 5 taon na pagbubuno ng sintensya ay nakalaya ito. Ito ay ng ika-23 ng Enero ng taong 1986. Ayon sa koreksyonal na ito ay naparulan dahil sa ganda ng asal nito sa loob ng kulungan. Taong 2006 nang interviewin si Arnie at si Debbie. Ayon sa kanila, matapos ang sinasabi nilang malaking dagok sa buhay nila ay mas lalo lamang na naging malaki ang pagmamahal nila sa isa't isa. Ayon kay Debbie na napakalaki ang paghanga at respeto nito kay Arnie dahil handa ito na ialay ang buhay niya para sa bunsong kapatid niya na si David. Sa ngayon ay pumanaw na si Debbie at si Arnie naman ay hindi na muli pa na nagpakita pa. Ayon sa tala na bago ang insidente, itong si Arnie Johnson ay hindi nasangkot sa kahit na ano na mga kaso o kahit anumang maliit man na gulo. Mga katinagalog ko, sa kasong ito, naniniwala po ba kayo na demonyo ang kumasi kay Arnie o sadyang dala lamang ito ng bugso ng kainitan ng pangyayari? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.